Okay, good evening. May ise-share ako sa inyo tungkol sa naobserbahan kong tatlong batang congressman, first time in this 20th Congress, na mukhang may common sila, common denominator, no? So, ito ang napansin ko, si Congressman Barsaga, Congressman Liveste, at saka itong si San Fernando. Si San Fernando ay kamanggagawa party list representative. Okay, so he is known. Nakikita ko siya na lagi siyang yung mga mayroon tong siyang vlog sa TikTok o sa Facebook, no, na critic siya sa administration ni PBBM. So paano siya dinescribe dito? Has also been involved in discussion with this congressman. So yung dalawa pa, with this refers to, or with this refer to Congressman Barsaga and Levisti. With this congressmen reflecting their collective engagement in addressing critical issues within the government. So ang napapansin ko dito kay Congressman Eli San Fernando, mahilig 'tong magmura sa content niya sa TikTok ba 'yun, puro mura, 'di nawawalan ng mura. Okay, so isa 'yun sa mukhang 'di magandang examples sa kabataan na puro mura. Si Levisti naman gained attention for claiming to have this related to the late former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral and for allegations regarding Christmas bonus scandal involving 318 congressmen. At yung latest ngayon ay yung issue na binanggit na ni DOE Secretary Sharon Garin, and related to that ay yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Okay, ito si Barsaga naman, familiar sa atin to. Representative has been vocal against President Ferdinand Marcos and has called for his resignation, leading to a suspension by the House of Representatives. Okay, so ito yung tatlong congressman na nakikita ko very critic to the government. At itong si Congressman Ailey, yung mga binabanggit niya mukhang may ground naman siya. It's only that he said it in a way na parang may mga mora kasi. It could, sa tingin ko, tsaka siguro, kung magkikritik ka, why not give proof to accusations you have thrown to anybody. So, mag-akusa ka with proof, di ba? Hindi yung puro na lang turo ng turo, puro na lang generalization, tas mura, ganyan. Then, ito naman si Kiko Barsaga, ang sa tingin ko personally, no, pinakaayaw ko sa kanya, yung parang nangangantsaw. Parang it's uncalled for ang congressman na kapwa mo congressman, hindi mo kausapin ng with respect, no? Parang kala mo nasa kanto ka lang nagsasalita against somebody. Sa kanto lang yun, di ba? Mga congressman, ito yung tinitingala natin. Pero mo, you are representative sa buong distrito mo. Si Congressman Libiste naman, parang paano ba natin i-describe siya? Parang ang talino niya, kaya niyang dalhin kahit saan yung parang maliko-liko niya yung issue para mahirap siyang, kaya nga sabi rin ni Christian Esguerra, kilala niyo ba si Christian Esguerra? Siya yung may vlog sa podcast ng Fox First. Kilala siyang anchor dati sa ANC. Ang galing nito. Ang sabi nga niya, nahirapan siyang intindihin pag na-interview niya to si kung tama ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya, no. He was talking this with DOE secretary na parang nahirapan siya kasi kung saan dalhin niya yung as topic. So pag uncomfortable siya sa mga tanong, parang i-divert niya sa magaling siya magliko. So
parang nahirapan din yung kausap niya na unawain kung what he's referring. Okay, yun lang. So, tingin ko dito sa tatlo na to, they are the new congressmen na critic to the government na obserbahan kung ano nga ba talaga itong mga pero parang kung tama yung gets ko o pagkaunawa ko sa mga ano, parang they are uh, against PBBM. So, alam mo na, dalawa lang naman ang parang naghati ngayon, no? So, kung hindi ka PBBM, maka Duterte ka. So, there's nothing wrong with that siguro naman. Kaya nga ang isang bagay din naman ata na nakakabuti kapag may opposition, this challenge the other party to do good so that they can put a good fight, or they can let the audience or the people really know that what being accused to you is not true. So you do good. Wag lang sobrang lalo na kung below the belt na. So yun ang siguro dapat iwasan, ano. So politicians should not go, pero I don't, it's very difficult to practice siguro dahil sa I do not know what is in politics that many people really want to become president. Many people would like to be senators. If only, kasi kung isipin lang natin talaga, ano, mahirap maghawak ng tao. Kasi we are of different orientations, di ba? Iba-iba ugali. Kung sa pamilya nga lang, kayo magpapamilya, di pa lahat ng pamilya nagkakaunawaan. What more yung buong bansa, di ba? So, it is a challenge to us to really strive, or it's a challenge to us citizens of this country to really choose our leaders that really speaks for us, or really who are really concerned for the good of the entire nation. Yan lang, pero mahirap yun gawin. Kailangan natin siguro magdasal din. Ilan ba sa atin ang nagdadasal maliban sa mga pare na talagang they are encouraging their followers to really pray. So siguro i-practice natin yan na magdasal tayo para ipapalain tayo ng Panginoon at bibigyan tayo ng leader na talagang si PBBM, tingin ko, he is the leader na with God, sent by God, no? So don't get mad at me kung ayaw nyo. Yan lang tingin ko kasi. Very kind. Makita mong namroblema sa problema natin. So, yun. Sorry na lang kung di nyo gusto yung sinabi ko. Pero, I have high hopes of PBBM. I got pity on him kapag yung may mga nagsasabi sa kanya na masakit. Kasi parang ramdam ko na nagsikap siya. Na parang hindi rewarded yung acknowledgement ng tao ay parang unfair sa kanya. Kaya na parang untusin nga, parang nakakaluha ang isipin na if somebody is doing his best and yet still not being teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan. Sa yung loob niya, pero what I see is what I'm telling you. Okay, good night.